Naramdaman mo na ba na parang may itinatagong espesyal na biyaya ang universo para sa'yo? Isang lihim na pagpapala na tahimik lang na naghihintay ng tamang panahon? Aries, malapit na ang panahong iyon. Pagkatapos ng Hunyo 1, 2025, magbabago ng malaki ang takbo ng iyong buhay. Isang alon ng hindi mapipigilang enerhiya, swerte, at mga oportunidad sa pananalapi ang papalapit sa iyo. At hindi ito aksidente. Ang mga bituin ay umaayon sa iyo sa isang makabuluhang dahilan. Kung ikaw ay nahirapan, naghintay, o tahimik na nanalangin, ito na ang pagkakataon mo. Pero handa ka na ba talaga sa biglaang yaman na darating sa iyong landas? Sa puso ng bawat Aries ay may apoy na kailanmay hindi namamatay. Isang matinding pagnanais na umangat, mamuno, at kunin ang nararapat para sa kanila. Pero minsan, kahit ang pinakamalalakas na mandirigma ay naliligaw sa mahabang paghihintay. Maaaring natanong mo na kung bakit nauuna ang iba habang ikaw ay patuloy na nagsusumikap na tila walang gantimpala. Maaaring naramdaman mo na ang bigat ng responsibilidad, tahimik na umaasang napapansin ng universo ang bawat pagsubok mo. Ngunit matagal ka nang pinagmamasdan ng universo. Pagkatapos ng Hunyo 1, isang cosmic shift ang tuluyang magwawasak sa mga hadlang na nasa harapan mo. Hindi ito basta swerte lang. Ito ay banal na tiyempo. Sa video na ito, sisilipin natin kung bakit napakahalaga ng sandaling ito para sa iyo, Aries, lalo na kung ikaw ay nasa Pilipinas. Malalaman mo kung anong mga palatandaan ang dapat mong abangan, kung paano makiayon sa pambihirang enerhiyang ito, at kung anong makapangyarihang mga pagbabagong naghihintay sa iyo. Kung handa ka nang tumanggap, ipagpatuloy ang panunood dahil totoo ang lucky streak na ito at magsisimula ito sa iyo. Ang cosmic setup. Bakit mahalaga ang Hunyong Aries? May nangyayari sa universo, isang pambihira, makapangyarihan, at eksatong nakaayon sa iyong enerhiya. At lahat ng ito magsisimula pagkatapos ng Hunyo 1, 2025. Sa astrology, ang tiyempo ang lahat. Bagamat kilala ka bilang matapang, mabilis, at may matinding ambisyon, kahit ang pinakamalalakas na signos ay nangangailangan ng tamang cosmic na sandali para tuluyang ma-activate ang kanilang buong potensyal. Dumating na ang sandaling iyon. Pagkatapos ng Hunyo 1, isang bihirang planetaryong pagkakaayos na kinasasangkutan nina Jupiter, Mars, at ng buwan ang maglalabas ng matapang na enerhiya. Enerhiyang magbubukas ng mga pinto para sa suwerte, kaliwanagan, at biglaang tagumpay. Si Jupiter, ang planeta ng kasaganaan, ay lilipat sa isang posisyon na sumusuporta sa iyo. Pinalalakas ang likas mong paghahangad ng pag-unlad. Hindi lang ito nagbibigay ng suwerte. Nagdadala ito ng paglago. Isipin mo, mas malaking pera, hindi inaasahang oportunidad at mabilisang pagsulong. Para sa Aries na likas na mabilis kumilos at may matalas na instinct, parang gasolina ito sa apoy. Hindi ka lang kikilos, ilulunsad ka nito pataas. Pero hindi diyan nagtatapos. Si Mars, ang ruling planet mo, ay magiging kasundo ng buwan sa panahong ito. At napakalakas nito, lalo na para sa mga Aries na nasa Pilipinas. Bakit? Dahil si Mars ay sumasagisag sa iyong pasyon at lakas, habang ang buwan naman ay konektado sa emosyon, intuisyon, at enerhiya ng mga ninuno. Isang bagay na mataas ang pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Kapag nagkaisa ang dalawang ito, hindi ka lang basta kikilos. Mararamdaman mo kung kailan ang tamang sandali. Magiging gabay ng iyong espiritu ang iyong damdamin at magiging walang makakapigil sa iyo. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa mga palatandaan, gaya ng panaginip, hayop, senyales o kahit random na usapan, ay bahagi rin ng sandaling ito. Kung Aries ka, maaari mong mapansin ang mga synchronicities, paulit-ulit na numero, deja vu, o bigla ang ideya na parang ito na yun. Hindi yun guni-guni. Yan ay ang unibersong pabulong na nagsasabi, panahon mo na. Ang Hunyo 1 ay hindi basta petsa, isa itong pintuan. Isang cosmic threshold kung saan sa wakas ay sinasagot ng universo ang mga tahimik mong dasal na matagal mong kinimkim.
Ang swerteng ito ay hindi laging makikita sa kumukuti-kutitap na ilaw o winning ticket. Maaring magsimula ito sa isang tawag, paanyaya, o mensaheng di inaasahan, pero mararamdaman mong iba ito. Mararamdaman mong ito ang tama. Hindi ito random na enerhiya. Isa itong gantimpala. At habang mas bukas ang puso mo, mas makikita mo kung gaano kahusay na itinugma ng universo ang lahat para sa mas malaki mong kapalaran. Kaya kung Aries ka, at nasa Pilipinas ka habang binabasa ito, tandaan mo, ang Hunyo 1 ay hindi lang masuwerteng araw. Ito ang simula ng isang panibagong yugto sa iyong buhay na isinulat mismo sa ngalan mo. Ang mga katangian ng Aries na tumutugma sa enerhiya ng kasaganaan. Aries, hindi basta-basta namimigay ang universo ng mga biyaya, pinipili nito ang mga taong handa na. At ikaw? Ipinanganak kang handa. Taglay mo ang isang bagay na hinahangaan ng marami ngunit bihirang maunawaan, ang tapang para tumalon, ang apoy para magpatuloy, at ang lakas ng loob para maniwala sa sarili kahit walang naniniwala sa'yo. Hindi lang iyan ugali, yan ay wealth energy. At ngayon, pagkatapos ng Hunyo 1, aangat ang enerhiyang yan ng mas matindi pa kaysa dati. Pag-usapan natin ang iyong mga likas na lakas, Aries, at kung bakit ina-activate ng universo ang mga ito ngayon. Una, ang iyong katapangan. Karamihan sa mga tao ay naghihintay ng tamang panahon. Pero ikaw, Aries, ikaw ang lumilikha ng tamang panahon. Kumilos ka bago pa man sirain ng labis na pag-iisip ang pagkakataon. At sa paparating na lucky streak, ang instinct mong ito ang tutulong sa'yo na makita at sunggaban ang mga oportunidad bago pa man ito mapansin ng iba. Sa Pilipinas, marami ang tinuturuan na maging mapagkumbaba, maghintay, at mag-ingat. Pero Aries, dumarating ang biyaya mo kapag pinagkakatiwalaan mo ang iyong pakiramdam. Iyan ang superpower mo. Habang ang iba'y nag-aalinlangan, ikaw ay kumikilos. At mahal ng universo ang bilis na sinusuportahan ng pananalig. Ikalawa, ang iyong pagiging leader. Hindi ka isinilang para sumunod lang sa uso. Ikaw ang tagalikha nito. At sa cosmic window na ito, ang kakayahan mong magbigay inspirasyon sa negosyo, sining, o sa pamilya ang magiging susi ng iyong kasaganaan. Hindi mo kailangang maging maingay o palabas. Ang tunay na leader ay maaaring tahimik, matatag, at puno ng integridad. Ngunit dahil dito lalapit sa iyo ang tamang tao at tamang oportunidad. Ikatlo, ang iyong tibay. Kilala ang mga Pilipino sa tatag, panloob na lakas. Ganyan din ang Aries. Nabigo ka na, hindi pinansin, minamaliit, pero bumabangon ka. Paulit-ulit. Kaya naman mahalaga ang swerteng ito dahil pinaghirapan mo ito. Maaaring maikli ang pasensya mo, pero walang kapantay ang iyong determinasyon. At huwag nating kalimutan ang apoy mo. Habang ang iba ay nauubos sa sobrang pag-iisip o paghahanap ng approval, ikaw ay umaandar sa lakas ng passion. Ang cosmic window na ito ay tungkol sa aksyon. At passion, plus tamang tiyempo equals kasaganaan. Aries, malapit nang magbunga ang init ng loob mo. Hindi ito basta astrology lang. Ito ay banal na pagkakatugma ng kung sino ka at kung ano ang nakatakdang mapasayo. At para sa mga Aries sa Pilipinas, isang lugar kung saan madalas banggain ng ambisyon ang mga limitasyon. Ito na ang pagkakataon mong patunayan na ang apoy ay laging tatalo sa takot. Kaya habang tumitindi ang enerhiya, pagkatapos ng Hunyo 1, tandaan mo, ang mga katangian mong ito ay hindi lang bahagi ng iyong pagkatao. Ito ang mismong daan mo patungo sa kasaganaan. Ang biglaang yaman window, Hunyo 1 hanggang Hunyo 21. Linggo 1, Hunyo 1 hanggang Hunyo 7. Ang mga paunang palatandaan. Maaaring tila banayad lang ang unang 7 araw, pero huwag mong baliwalain ang maliliit na pagbabago. Biglang kapayapaan sa puso, hindi inaasahang magandang balita, o may biglaang kumontak sa'yo. Hindi ito basta aksidente. Sa mga bulong nagsisimula ang universo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, kapag may biglang katahimikan, may malaki kang dapat hintayin.
Ang katahimikang iyon ay darating sa unang bahagi ng Hunyo, hindi upang takutin ka, kundi upang ihanda ka. Sa panahong ito, ang enerhiya mo ay dapat nakatuon sa pagtanggap. Huwag mong pilitin ang sarili. Huwag magmadali. Magmasid ka lang. Ipinapakita sa iyo kung saan ka pupunta, sino ang dapat pagkatiwalaan, at ano ang kailangang talikuran. Linggo 2, Hunyo 8, Hunyo 14. Linggo ng breakthrough. Ito ang panahong mas lalakas at mas mararamdaman mo ang enerhiya. Magsisimula ng kumatok ang mga oportunidad, minsan sa anyo na hindi mukhang tagumpay. Maaaring may mag-anyaya sa iyo sa isang biglaang meeting. Maaaring may mag-alok ng bagay na tila galing sa wala. O baka naman bigla mong maramdaman ang tapang na gawin ang matagal mo nang pinaplanong hakbang. Aries, sa linggong ito, kailangan mong maging matapang at bukas ang isipan. Maraming tao ang hindi nakakakuha ng biyaya dahil lang sa hindi nila ito kinilalang biyaya. Huwag maghintay ng perpektong plano. Sabihin mong oo sa oportunidad at ayusin mo na lang pagkatapos. Ganyan ang Aries. At tandaan mo, isang desisyon lang ngayong linggo ang maaaring baguhin ang buong taon mo. Sa linggong ito, ginagantimpalaan ng swerte ang aksiyon. Linggo 3, Hunyo 15, Hunyo 21. Ang aktibasyon ng pananalapi. Ito ang ginintuang puso ng iyong fortune window. Kung sinunod mo ang mga senyales noong linggo 1 at kumilos ka ng buong tapang noong linggo 2, pakiramdam mo sa linggo 3 ay gumagalaw na talaga ang lahat. Mapapansin mo ang mga resulta, dagdag na pera, hindi inaasahang tulong, bagong kasunduan, o mga ideya na para bang ibinulong mismo ng langit. Maaaring maramdaman mong gumaan ang katawan mo at lumuwag ang damdamin. Dahil kapag pumapasok ang kasaganaan, nililinis nito ang mga hindi na nararapat. Nawawala ang mga dating hadlang. Nagbabago ang mga relasyon at unti-unting lumilitaw ang mga nakatagong oportunidad. Pero may isang mahalagang kondisyon, kailangan mong maniwala na handa ka na. Madalas, ang mga Aries sa Pilipinas ay may dalang guilt. Sanay kang magtrabaho, magbigay sa pamilya. Pero kapag panahon ng tumanggap, ikaw ay nagdadalawang isip. Hindi ngayon, sabihin mong oo. Sabihin mong salamat at tanggapin mo ang nakalaan para sa'yo. Pinaghirapan mo ito, hindi lang sa gawain, kundi sa puso. Ito ang linggo kung saan magkiklik na ang wealth energy mo. Mga palatandaang nakaayon ka na sa enerhiya. Palaging lumilitaw ang mga numerong paulit-ulit gaya ng 100, 11, 303 o 770. May tumutulong sa iyo kahit hindi ka humihingi. Nanaginip ka tungkol sa pera, kalsada, liwanag, o pag-akyat. May bigla kang naiisip na ideya sa negosyo, malinaw at mabilis. Nais mong mag-ayos o maglinis ng bahay, itapon ang kalat. May kapayapaan ka sa kalooban kahit wala pang malaking nangyari, Aries. Ang 21 araw na window na ito ang iyong turning point. Pero kung ituturing mo itong ganoon, huwag maghintay ng perpektong oras. Ngayon ang tamang panahon. Huwag maliitin ang maliliit na senyales. At higit sa lahat, huwag mong paliitin ang sarili mo para lang manatiling komportable. Hindi ka pinili ng universo dahil ligtas ka. Pinili ka nito dahil handa ka ng tumaas. Ang mga dapat gawin ng Aries para manlock ang mga biyaya. Aries, maaaring buksan ng universo ang pinto, pero ikaw pa rin ang kailangang tumawid dito. Pagkatapos ng Hunyo 1, habang unti-unting bumubukas ang makapangyarihang fortune window, ang iyong isipan, mga kilos, at enerhiya ang magtatakda kung gaano karaming biyaya ang matatanggap mo. Oo, naka-align ang mga bituin. Pero tandaan, ang astrology ay hindi mahika. Ito ay gabay. At ang gabay ay gumagana lang kung susundin mo ito. Narito ang mga dapat mong gawin upang tuluyang ma-align sa kasaganaan at tagumpay na paparating. 1. Alisin ang panloob na harang. Bitawan ang takot at pagdududa. Ang unang hakbang ay hindi panlabas kundi panloob. Kilala kang matatag at matapang, Aries. Pero sa kaibuturan mo,
May mga takot na hindi mo palaging inaamin. Paano kung mabigo ulit? Paano kung masyadong maganda para maging totoo? Ang mga tahimik na takot na ito ay parang mga pintuang nakalak. Kahit itulak ng universo ang kasaganaan papalapit, hindi ito papasok kung sarado ang puso at isipan mo. Sa kulturang Pilipino, may kasabihang, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Pero ang buong katotohanan ay, kung para sa'yo, pero hindi ka handa, hindi mo pa rin makukuha. Kailangan mong maging handa. Gawin ito. Maglaan ng ilang minuto tuwing umaga para sa katahimikan. Walang cellphone, walang ingay. Ikaw at ang iyong hininga lang. Tanungin ang sarili, ano pa ang kinatatakutan ko? Pagkatapos, sabihin mo ng malakas, ibinibitaw ko ito, handa na ako sa para sa akin. Kahit simple lang ang affirmation na ito araw-araw, unti-unti nitong babaguhin ang enerhiya mo. 2. Gumawa ng ritual ng aksyon. Ang enerhiya na walang direksyon ay nagdudulot ng kaguluhan. Sa panahon ng swerteng ito, dapat kang lumikha ng malinaw na plano ng aksyon, hindi mahigpit, kundi may intensyon. Ito ang isang simpleng 3 hakbang na araw-araw na ritual. Umaga. Isulat ang isang layunin, maliit man o malaki, at gumawa ng isang matapang na hakbang papunta rito. Hapon, mag-reflect. Tanungin ang sarili, namuno ba ako ngayon? Pinagkatiwalaan ko ba ang instinct ko? Gabi. Magpasalamat. Kahit walang malaking nangyari, ang pasasalamat ay nagbubukas ng susunod na pinto. Ang diskarte, matalinong kilos, ay likas sa dugong Pilipino. Gamitin mo ito. Huwag lang maghintay ng pera. Kumilos ka na parang dumarating na ito. 3, linisin ang iyong kapaligiran. Mahilig sa galawang Aries, pero ang kalat at kaguluhan ay nakakabara sa momentum mo. Linisin mo ang iyong space, hindi lang pisikal, kundi pati enerhiya. Magsindi ng insenso o sage kung meron. O kahit simpleng tugtugin ng instrumental na musika at magwalis na may layunin. Habang naglilinis, ibulong mo. Nagbibigay ako ng espasyo para sa bago. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Sa maraming tahanang Pilipino, naniniwala ang mga tao na kapag malinis ang paligid, mas maayos ang daloy ng enerhiya. Napakahalaga nito ngayon para sa'yo. Huwag hayaang hatakin pababa ng lumang enerhiya ang bagong yugto ng buhay mo. Bantayan ang mga banal na pagkakataon. Hindi lahat ng mahalaga ay mukhang mahika. Minsan, pinapadala ng universo ang mga tao sa'yo sa simpleng paraan. May dating kaibigan na biglang kumustahin. Isang kamag-anak na gustong ipakilala ka sa iba. O isang estranghero na nagsabi ng bagay na tumama sa kaluluwa mo. Hindi ito aksidente. Ito ay divine appointments. Aries. Maging present. Magsabi ng oo. Mag-reply. I-follow up. Puntahan ng meeting. Lahat ng koneksyon ngayon ay may potensyal na baguhin ang pinansyal mong kinabukasan. 7. Protektahan ang iyong enerhiya. At panghuli, hindi lahat ay makakaunawa sa mga nangyayari sa'yo. Habang lalong nagniningning ang liwanag mo, may ilan na magdududa. May ilan ding susubukang hilahin ka pabalik sa nakasanayan. Madalas itong mangyari, lalo na sa mga pamilyang Pilipinong dikit-dikit kung saan nakakatakot minsan ang pagbabago. Manatiling mabuti, pero manatiling nakatutok. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang iba. Nandito ka para kunin ang nakalaan sa'yo. Protektahan mo ang kapayapaan mo, ingatan ang mga pangarap mo. At tandaan, ang landas na ito ay para sa'yo, hindi para sa kanila. Aris, gumagalaw na ang mga biyaya. Pero para matanggap ito, kailangan mo ng intensyon, pagkakaayon, at pananalig. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging naroroon. Hindi mo kailangang malaman ang bawat hakbang, magsimula ka lang. Babala at mga dapat iwasan, Aries. Gaano man kalakas ang fortune window na ito, may mga bitag din. Maliliit na gawi, mindset at distractions na maaaring tahimik na humarang sa mga biyaya mo kung hindi ka mag-iingat. Hindi para takutin ka ang bahaging ito. Ito ay para protektahan ka, dahil kapag malapit ka na sa breakthrough, doon din kadalasang sumusubok ang tukso. Ika-1.
Huwag mong hayaan ang pagdududa. Kapag nagsimulang dumating ang magagandang bagay, maraming Aries ang biglang nagdududa. Maaaring maisip mo, totoo ba to? Handa na ba talaga ako? Paano kung masira ko lang ito? Pero Aries, tandaan mo, nabayaran mo na ito. Sa katahimikan, sa hirap ng trabaho, sa mga sakripisyo. Pinaghirapan mo ito, hindi basta swerte lang. Huwag mong hayaan ang isipan mong alisin ang tinatanggap ng kaluluwa mo. Sa kulturang Pilipino, tinuturo sa atin ang pagiging mapagkumbaba. Pero huwag mong ipagkamali ang pagiging mapagkumbaba sa kawalan ng tiwala sa sarili. Pwede kang maging humble at confident ng sabay. Tanggapin mo ang breakthrough mo. Ikadalawa, iwasan ang pagpapagod sa sarili sa lahat ng bagay. Isa sa mga bitag ng Aries ay ang palaging pagsasabi ng oo sa lahat. Pagtulong sa lahat, paghabol sa bawat ideya, pagsubok gawin ang lahat ng sabay-sabay. Pero pagkatapos ng Hunyo 1, kailangang nakapokus ang iyong enerhiya. Ang swerte mo ay hindi nasa dami, nasa linaw. Kapag sobra-sobra ang commitments mo, nagsasakalat ito ng mga biyaya. Piliin mo ng maingat kung saan mo ilalagay ang oras at damdamin mo. Kung may isang tao o bagay na nakakapagod sa'yo, okay lang na tumanggi. Protektahan mo ang enerhiya mo na parang ginto, dahil ginto ito. 3. Huwag bumalik sa lumang gawi, binibigyan ka ng universo ng pagkakataong muling isulat ang kwento mo. Pero kailangan mo ring tigilan ang paulit-ulit na pagbasa sa lumang kabanata. Bantayan ang mga lumang ugali na nagdadala ng gulo, katamaran, toxic na relasyon, pagdududa sa sarili, o labis na pag-iisip. Iyan ang nakaraan mo, hindi ang hinaharap mo. Sabi nga ng mga Pilipino, kung ayaw mo ng paulit-ulit, baguhin mo ang galaw mo. Kung ayaw mong umikot sa parehong problema, baguhin mo ang diskarte mo. Ngayon ang panahon para mamuno sa ibang paraan. 4. Huwag maghintay ng perpektong panahon. Ang Aries ay likas na maaksiyon, pero minsan, nag-aalinlangan ka kapag hindi malinaw ang sitwasyon. Huwag maghintay ng perpektong kondisyon. Bukas na ang pinto. Gumawa ng hakbang kahit natatakot ka. Doon mo makikita ang kaliwanagan. Habang naglalakad, hindi bago pa man. Sa madaling sabi, Aries, ang pinakamalaking hadlang ay hindi sa labas mo. Nasa loob mo ito. Pero kung mananatili kang mulat, matatag, at matapang, wala nang makakapigil sa paparating sayo. Huling mensahe. Ito na ang iyong sandali, Aries. Matagal ka nang naghihintay. Nakipaglaban ka sa mga digmaang walang ibang nakakita. Ngumiti ka sa kabila ng sakit. Nagpursige sa kabila ng kabiguan, at pinasan ang mga responsibilidad na tila hindi mo nakakayanin. At sa kabila ng lahat, hindi ka sumuko, hindi ka huminto. Kahit pagod na ang puso mo, nanatiling naglalagablab ang apoy mo. At yan pa lang ay sapat ng dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng universo. Pagkatapos ng Hunyo 1, magsisimula na ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay. Pero ang pagbabagong ito ay hindi lang tungkol sa mga bituin. Ito ay pagkilala. Isa itong patunay na sa wakas, ang mundo ay humahabol na sa lahat ng ginawa mo, sa mga panahong walang nakakakita. Hindi kailanman ipinagkait sa iyo ang mga biyaya. Ipinagpaliban lang ito hanggang sa ikaw ay tunay ng handang tumanggap. At ngayon, handa ka na. Para sa bawat Aries na nanonood mula sa Pilipinas, nasa Maynila ka man, Cebu, Davao, o sa isang tahimik na probinsyang bihirang banggitin, ito ang iyong kumpirmasyon. Hindi ka nakalimutan, hindi ka naiiwan, ipinaghahanda ka lang para sa mas dakila. Ito na ang iyong activation point. Gamitin mo ng tama ang mga susunod na linggo. Makinig kang mabuti sa mga palatandaan. Magsabi ng oo sa mga bagay na ramdam mong tama, at magtiwala, hindi lang sa universo, kundi sa sarili mo. Dahil kapag ang tapang ay tumama sa tamang cosmic na tiyempo, nagkakatotoo ang mga himala. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng sagot. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. Bitawan mo na ang takot. Bitawan ang pagdududa. Bitawan mo na ang paniniwalang laging mahirap ang buhay. Tapos na ang kwentong iyon. May bagong kwento nang nagsisimula.
Isang kwento kung saan ang Aris na dating hindi pinaniniwalaan ay magiging Aris na hinding-hindi na maaaring balewalain. Kaya lumakad ka ng buong tapang, magmahal ng buong lakas, kumilos ng walang pag-aalinlangan, at maghanda dahil ang suwerteng hinintay mo, hindi lang paparating. Nagsimula na ito.